Hello mga kalalabs! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Kahit saang panig mundo kayo nagroroon, sana nasa mabuti kayong kalagayan at higit sa lahat, lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa dahil ewan ko kung ano to, i-ano ko sa inyo. Noong bagong patay si Lola, siyempre meron konting yung talagang mano ka rin, di ba? Kasi nga, dadalawa lang kami ng alaga ko. Hindi naman siya takot. Hindi naman ako talaga takot. Kaya lang siyempre yung parang ka ba, naninibago, ganyan. Pero ilang days lang yun. Tapos, alam nyo guys, last month yata, ngayon ko lang ito may vlog. Pagbaba namin ng alaga ko ng 5:30 ng hapon, dalawa lang kami. Diretso kong pinaupo sa upuan niya sa sala para manood ng TV. Tapos ako naman magluto ng kainin namin sa gabi. Gabi yun. Nakaluto na ako ng pagkain niya sa gabi. Pakainin ko na siya. Dala-dala ko yung tray. Ang ganda-ganda ng lakad ko papunta sa sala. Galing ako sa kusina. Imagine niyo guys. Alam niyo pa, hindi ko ito malimutan. Alam niyo ba, damit ito, blouse. Nakasampay sa upuan sa may dining room. Ganyan siya Ganyan ang itsura. Tingnan yung kumot ko doon. Ganyan ang itsura. Nakasampay doon sa may upuan doon. Hala, ang gulat ko. Sabi ko, bakit nandito ang damit ni Lola? Ako, sinong naglabas? Wala naman tao ako. Di tinignan ko dun sa may cabinet. Sige, hindi ko pa pinakain yung alaga ko. Kasi na ako, talagang gulat, talagang na-shock ako kasi siyempre, ang alam ko, walang tao na walang pumasok. Kasi ang alam ko, damit ito ni Lola. Kasi meron siyang damit na ganito noon. Ganyan blouse. Ngayon, sabi ko, sino kayang naglagay nito? Ako, either yung anak niyang panganay na nursing, kaya yung anak niyang bunso na babae. Sabi ko, pambira naman, di man lang ako tinawag kung kanino, kung saan ito ilalagay kako. Wala sa utak ko. Sinabi ko sa alaga ko, tingnan mo nandito yung damit ni Lola. Sabi ko, hindi naman makapagsalita yung alaga ko. Ngayon, di pinapakain ko siya. Sabi ko, hindi na lang ako mag sa GC kasi meron kami mga GC ng mga amo ko, mga kapatid niya, ganyan, mga pamangkin niya, mga anak niya. Sabi ko, hindi na ako magre-reklamo. Bahala na dyan kung sino yung pag may magpunta dito, sasabihin ko kako. Hindi nagpunta yung anak niyang bunso na babae. Kasi magbigay ng allowance namin pambili ng pagkain namin ng alaga ko. Sabi ko, auntie, ikaw ba yung naglagay dito? Sabi ko, nilagay mo dito? Sabi niya, hindi ako nagpunta dito. Sabi niya. Tapos sabi niya, baka si auntie, yung isang auntie, sabi niya. Yung mas matanda. Sabi niya, baka si auntie na mas matanda. Sige, hindi ko pa tinanong ako. Ko na lang pag nakita ko siya, pag nagpunta rito. Tapos nung nagpunta rin yung auntie, siguro after 2 days or 3 days, nagpunta rin yung auntie, meron siyang binigay. Yung sinasabi kong panganay nila. Di tinanong ko, auntie, ikaw ba naglagay dito? Sabi ko sa kanya. Kasi meron siyang binigay doon ng mga pagkain namin na alaga ko marami. Ang tagal namin nagkwento sa baba, yung panganay. Kasi mahilig yun magkwento sa akin. Sabi niya, hindi.
Wala akong ganyan na damit. Sabi niya, sabi ko, ginulat ako. Bakit nakalagay dito sa may upuan? Kako. Hindi man lang ako tinawag kung sinong naglagay. Sabi niya, yung hipag ko siguro yan. Sabi niya, yung asawa ng kapatid niya. Siya siguro ang naglagay dyan. Sabi ko, siguro nga, auntie, ako kasi yung kapatid mo nagbigay ng ano dito, dumplings. Sabi ko, nagdala siya ng dumplings dito na pagkain. Kasi siya yung gumagawa ng dumplings para sa alaga ko. Hindi ko kasi gusto yun masyado. Ngayon, sabi niya, ang bira naman mga yan. Sabi niya, hindi ka man lang tawagin para sabihin kung sa'yo yan o hindi. Kung kanino yan. Kaya nga, tinakot nila ako. Sabi ko, pambira. Nagulat ako talaga, auntie. Sabi ko, nagalit siya. Tapos lang sabi niya, ayan mo nga, pagsabihan ko sila, tinawagan niya. Yung kapatid niyang yun. Sabi niya, huwag nga kayong ganyan. Huwag yung takutin yung tao. Kahit naman siguro kayo, pag kayo ang ganyan ginawa nyo, syempre, kasi meron silang mga susi. Meron silang mga susi. Pero pag i-double lock ko yung main door namin, hindi sila makapasok. Pag hindi sila mag-doorbell. Pero hindi ko na dinodobleng ilock para hindi na ako mababa para buksan sila. Pinagalitan yung ate nila, pinagalitan yung kapatid nila na nagdala ng ganito. Tapos nung kumain kami ng merong merong okasyon na yung anong tawag doon, yung okasyon na nagpunta silang lahat. Yung mid-autumn nila. Yun. Yung mid-autumn, pinagalitan yung auntie, yung kanyang hipag. Saka yung kanyang kapatid. Di nyo man lang tinawag, sabi, di nyo man lang tinawag si Imelda para sabihin nyo na para sa kanya yung damit. Siyempre, kahit naman sino, matakot kayo, sabi. Siyempre, akala ko kasi kay Lola ito, kasi parang meron kasing damit si Lola noon ng ganito, parang similar. Ang tumatak sa isipan ko, damit ni Lola. Siyempre matagal nang patay. Tapos, dalawa lang kami ng alaga ko. Bakit? Milagro. Nakalagay sa may upuan sa dining table. Dun sa baba. Diyos ko po, talaga yung talagang yung mga kasi yung gulat ko talaga. Muntik. Buti nga, hindi ko nabitawan yung pagkain ng alaga ko kasi ang ganda-ganda ng paglakad ko galing sa kusina, dala-dala ko yung pagkain niya. Ang sarap-sarap pa yung ngiti ko parang, ganun. Yung pambangin talagang, siyempre, kahit ikaw naman yung makita ka ng isang bagay na talagang gulat na gulat ka, siyempre, di ba? Parang gusto mong sumigaw, pero hindi ko nagawang sumigaw. Ganun lang ako, yung ganun lang ako, yung talagang buti nga hindi ko nabitawan yung tray na may pagkain ng alaga ko. Very memorable tong damit nito. Sabi ko talaga itong mga mag-asawa na to, sabi ko sa loob-loob ko. Pinagalitan, buti nga pinagalitan. Ganon yung mga yung pag mali. Kaya saludo din ako sa kanila. Hindi sila nag-anuhan. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Mahal ko kayong lahat. God bless us all. Bye-bye. Hanggang sa muli.